Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Eto, ibang klaseng, iba talaga ang millennial, ano? Alam mo ba, Lex, ang millennial pala simula ng 1982 hanggang kasalukuyan, which is about 35. Swak pa pala ako doon. Swak! Kasama ako yun. 34 and a half pala ako. Anyway, mga pointers sa mga millennial na nagmamahal. Ngayon. Eto'y 17 years old na binatilyo nakipag-live-in sa isang 18 anyos na babae. Ina ng binatilyo, pinarescue ang anak niya. Yan ang naaktuhan ng Kilos Pronto. Panoorin. Habang naglilibot ang Kilos Pronto team sa lungsod ng Marikina, naaktuhan namin ang isang operasyon na isinasagawa ng mga tauhan ng City Social Welfare and Development kasamang Barangay North Fairview at Kilos Pronto. Ayon sa acting OIC ng CSWD na si Ann Lumbo, ang kanila raw target ang makuha si alias Pat, 17 anyos, at kasalukuyang nakatira sa bahay ng kanyang nobya sa North Fairview, Quezon City. Ayon sa ina ni Pat, na itago natin sa pangalang Chi, 46 years old, matagal na raw kasi hindi umuwi ang kanyang menor de edad na anak, kaya labis na ang kanyang pag-aalala. Meron akong anak na 17 years old na 2 taon na siyang hindi umuwi. Meron siyang kasama hindi good influence na baka masama siya sa mga masamang gawain. Kaya naman agad siyang lumapit sa mga tauhan ng CSWD ng Marikina City. Isang rescue operation ang agad nilang ikinasa para kay Pat. Mabilis naman pinuntahan ng mga tauhan ng CSWD ang lugar kung saan daw nagtatago si Pat at maging ang kanyang kasintahan na itago natin sa pangalang Kay, 18 anyos. Pagdating sa lugar, ito na ang sumunod na eksena. Para sa kabutihan mo naman yun. Pero po nangyayari, kami po nababaliktad. Sa akin, ayusin natin ito. Ano sabi na Ayun na, sinabi ko na eh. Mas lalo kailangan ka nito, madam, kasi may naghihimatay pala yung anak. Kuya, umalis ka dyan. Mas lalo kailangan ka ng anak. Ma'am, may kailangan din. Dito. Dali na natin. Ganyan po kasi siya pag nade-depress. I'm not talking about what I found out. I'm Kaya talking naman po about... na patunayan po na hindi naman po siya Pagkakin nyo nga yan. Nang may masmasan ang binatilyo, kusa na siyang sumama at ang kanyang ina. Bagamat tunay na nagmamahalan sina Pat at ang nobya nitong 19 anyos, paalala ng otoridad, ang mga kabataang wala pa sa hustong edad ay nasa pangangalaga pa rin ng kanilang magulang. Ayon sa Article 338 ng Revised Penal Code, ang ganitong sitwasyon ay may tuturing na simple seduction dahil sa kanyang murang edad ay hinikayat mo nang makagusto sa iyo ang menor de edad. Ang parusa rito ay aresto mayor o pagkakakulong ng 1 buwan at 1 araw hanggang 6 na buwan. Pero sa huli, nagkasundo lamang ang dalawang partido na hindi na magsasampa ng kaso basta't umuwi na lamang si alias Pat sa kanyang magulang. Mara naman do'y pagpatuloy ng dalawa ang kanilang millennial love. Hiling lamang ng kanilang mga pamilya ay unahin ang pag-aaral at paghahanda muna sa kanilang kinabukasan. Alam mo, Lex, ito talaga pag may mga ganyang kaso nag-stowaway o di kaya umalis, nagtanan, it's always may problema sa tahanan. Lack of engagement, kulang yung pag-uusap sa hapagkainan, hindi masyado nag-uusap, kanya-kanya tayo, galit-galit tayo, text-text na lang tayo, cellphone tayo, hindi naman kaya, well, computer na lang, kaya wala nang engagement, kulang na sa pagkikipag-usap yung magulang at sa anak yung magulang. Kulang ng communication. Yeah. At sa mga kabataan rin po, alam mo ninyo yung mga ganong edad, at kapag kayo na in love, ang una ho lamang ho yan, infatuation lamang ho yan. Yeah. Hindi pa true love ho yan. Tama. Kaya medyo mag-isip-isip muna ho kayo. O kayong ipakita mo na may gusto ka sa kanya, pero wag humantong po na mag-live-in kayo. Ako po, kasalanan ho yan. Tama. Di ba? Di ba, Ben? Kapareho niyan. Sabi ko nga doon kay Philip,
na kung maaari, itong si Philip, na bata pa to eh. Oo. Ganon din si Joe M. Yan mga bata na medyo millennial. Maiinit yan eh. Pareho ng Janine, at yung isa dyan, si May, at saka sila Angge, at saka si Arlene. Makinig Kilala ko yung mga kayo. yan. Mga millennial yan. Yeah.